Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay October 5, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Brethren in Christ, let us begin in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, kabaitan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kaming inililigtas, inilalayo at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan sa aming mga buhay. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo malayo sa mga sakit at malayo sa karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang iyong biyaya ay sapat at labis-labis pa sa aming mga buhay. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon upang pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan because we firmly believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again, send your word to each and every one of us nang sa gayon ay mapagpalang aming buhay. We thank you for your unceasing word dahil patuloy po itong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matatag na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matibay na pag-asa. Salamat din po sa araw na ito dahil alam po namin na bilang aming mabuting Ama sa kalangitan ay mayroon po kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala. That's why we expect that once again we will receive all the blessings that you have prepared for us today. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 2 Corinthians 4:18. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. In Amplified Version, 2 Corinthians 4:18, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, but the things, for the things that are visible are temporal, brief and fleeting, but the things that are invisible are deathless and everlasting. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng book of 2 Corinthians is no other than Apostle Paul himself. And we all know that Apostle Paul, known as a man of revelation dahil sa kadakilaan ng mga kapahayagan sa kanya at kayamanan ng mga kapahayagan sa kanya na ipinagkaloob po ng Diyos. And Apostle Paul authored almost 1/3 of the New Testament books, brethren in Christ, and his epistles or letters known as Pauline epistles. But some are known, brethren in Christ, as pastoral epistles, prison epistles, and other are general epistles. At ito nga po ay his second letter or epistle sa 2 Corinthians, brethren in Christ, o sa mga mananampalataya sa Corinto o sa iglesia na nasa Corinto, mga kapatid, na ang wika po ni Apostle Paul na kami, mga kapatid, samantalang kami, which refer sa lahat po ng Christian, sa lahat po ng born again, sa lahat po ng Kristiyano, ay nagsisitingin sa mga bagay na hindi nangakikita. Kasi ang explanation niya mga kapatid, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Samantala ang mga bagay na nangakikita
which refers sa mga visible things, ito mga kapatid ay sabi po dito ay na may katapusan. Kaya tandaan po natin, lahat ng mga bagay under the sun, brethren in Christ, are all temporal. Kaya kung ano po ang ating nakikita, let's say for instance, yung tinatawag po nating kahirapan, karamdaman, mga kapatid, or sabihin natin minsan yung kakulangan, these are, brethren in Christ, we could consider these are visible things and these are temporal. Kaya wala pong habang buhay na karamdaman, wala pong habang buhay na sabihin natin kahirapan, walang habang buhay na kakulangan, mga kapatid, kasi again, all things under the sun are all temporal. Kaya lahat ng ating nakikita, lahat ng ating mga naririnig, lahat ng ating mga naaamoy, lahat ng ating mga nalalasahan, lahat ng ating nararamdaman sa ating pong mga five senses, brethren in Christ, these are the things that are temporal, brethren in Christ. Subalit, ang sabi po ni Paul, mga kapatid sa mananampalataya sa Korinto, na tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano po ang mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid? Of course, ang mga bagay na hindi nakikita ay tulad po ng pananampalataya. Iyan po ay hindi ho natin nakikita, mga kapatid. Kaya ang sabi po, nagsisitingin kami sa mga bagay. Halimbawa po yung mga spiritual things, mga kapatid, ay iyan po ay hindi nakikita. Yes, alam naman po natin na these these things, brethren in Christ, ay mayroon po namang mga manifestations. Mga kapatid, ang pananampalataya hindi nakikita pero may manifestations ang faith. Ang love ay hindi nakikita pero may manifestation ang love. Ang hope ay hindi nakikita pero may manifestations ang hope. Ang sabihin natin, mga kapatid, yung kapayapaan or peace ay hindi siya nakikita pero may manifestation ito sa ating buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, itong sinasabi ni Paul, these are not material things, kundi ang tinutukoy niya yung may kinalaman lahat sa spiritual things, brethren in Christ. And our today's message entitled, We Look to the Things That Are Invisible. Again, pag sinasabing invisible, brethren in Christ, ay ito po yung mga bagay na hindi nakikita at ito nga po ay mga bagay na walang hanggan. Kaya tayo, mga kapatid, ay tumitingin ho tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi ho nakikita, subalit ang kanyang biyaya ay nagmamanifest sa ating buhay, ang kanyang pagpapala ay nagmamanifest sa ating buhay, ang kanyang kabutihan ay nagmamanifest sa ating buhay, ang kanyang pag-ibig ay nagmamanifest sa ating buhay. Even though we do not see God personally, brethren in Christ, but His grace, His goodness, His blessing, His love, brethren in Christ, are manifesting sa ating buhay. Kaya instead na tumingin po tayo sa mga bagay na mga temporal, tumingin tayo sa mga bagay na spiritual. Kasi minsan, mga kapatid, may mga Kristiyano, born again at mananampalataya, na kapag sila ay dumaraan sa mga challenges, difficulties, and hardship in life, instead na ang Diyos ang kanilang makita o ang Diyos ang kanilang tingnan, ang kanilang nakikita at ang kanilang tinitingnan ay yung present situation. Ang kanilang tinitingnan yung kanilang mga pinagdadaanan. Ang kanilang tinitingnan yung kanilang mga nararanasan. Ang kanilang tinitingnan ay ang kanilang mga nararamdaman. Brethren in Christ, again,
don't look on the visible things because these visible things are all temporal. Let us look sa tinatawag po natin invisible things because invisible things are all eternal, brethren in Christ. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, or we will just study it, or we will just hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to declare it personally, so that there will be manifestations in our lives. Dahil paulit-ulit ko rin pong sinasabi, ang tanging kaibahan lang sa mga Kristiyano ay ang level ng kanilang pananampalataya. If we are going to choose faith, brethren in Christ, piliin na po natin ang great faith because great faith, brethren in Christ, bring great things and great manifestations sa ating mga buhay. Kaya wag na po tayong mag-agam-agam to agree, believe, claim, and declare every time that we hear the promises of God sa buhay po ng bawat isa. Our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word DUET. D-U-E-T, brethren in Christ. Dahil again, kailangan po natin i-consider. Kailangan po natin mga kapatid, i-regard ang mga bagay na ito. Kailangan po natin bigyan ng pansin ang mga bagay na ito dahil ito po ay nagpapatunay, mga kapatid, ng tinatawag po natin mga spiritual things or yung tinatawag natin na invisible things. At ito nga po nga ang sinasabi ng mga bagay na walang hanggan. First point, we consider the things that are deathless. Kinukonsider natin ang mga bagay na walang kamatayan. Mga kapatid, tulad ng sinasabi po, ang tanging walang kamatayan ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, atin pong tingnan ang Ama dahil ang Ama ay walang kamatayan. Atin tingnan ang anak dahil ang anak ay walang kamatayan. Atin tingnan mga kapatid ang Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay walang kamatayan. Rather na kung saan natin ifo-focus ang ating mga paningin, mga kapatid, why don't we look on God? Dahil alam nyo po mga kapatid na makikita po natin na si Pedro, brethren in Christ, ay nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig habang nakafocus ang kanyang mata kay Jesus Christ. Pero nang kanyang ibinaling ang kanyang paningin sa alon ng dagat, sa unos, sa malakas na hangin, nagpasimula siyang lumubog, mga kapatid. Kaya wag po natin aalisin ang ating paningin, wag natin aalisin ang ating mata sa ating Panginoon Hesukristo. Let us focus, brethren in Christ, sa walang kamatayan. At ang walang kamatayan na tinutukoy sa Bible, mga kapatid, ay ang ating Diyos na sinasamba, itinataas, pinaglilingkuran, mga kapatid. And of course, second point, we consider the things that are unseen. Mga kapatid, tulad nga po ng sinasabi ko nga po, na pag sinasabing unseen ay tulad po ito ng pananampalataya, hindi po siya tangible thing, pero mayroon po itong manifestation. Tulad po ng pag-asa, ito po ay hindi tangible things, pero mayroon po ito mga kapatid, manifestation. Tulad po ng love, brethren in Christ, ito po ay hindi po tangible things, pero mayroon po itong manifestation sa ating buhay. Tulad po ng peace, ito po ay hindi tangible things, pero mayroon po itong manifestation sa ating buhay. Kaya focus tayo, mga kapatid, sa mga bagay na bagamat hindi nakikita ay mayroon pong manifestations sa ating mga buhay. And third point, we consider the things that are everlasting. Mga kapatid, ating pong binibigyang pansin,
ating pong pinagtutuunan, mga kapatid, at ating pong isinasalang-alang ang mga bagay na walang hanggan. At tandaan po natin, ang bagay na walang hanggan na binabanggit sa Bible ay tulad po ng buhay. Mayroon po tayong buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Kaya instead na tingnan natin yung mga nangyayari sa mundong ito, mga kapatid, na will bring us into discouragement, na makapagdi-distress sa atin, magdudulot ng distress sa atin, magdudulot ng kamatayan sa atin, why don't we look, brethren in Christ, and why don't we consider the things that are everlasting? Kasi mga kapatid, tulad nga po ng sinasabi ko nga, ang buhay ay everlasting, kaya mayroon tayong everlasting life. Pagkatapos po, yung pag-ibig ng Diyos is everlasting. Kaya nga po, He will love us with an everlasting love, brethren in Christ. So, ang presence ng Panginoon is everlasting, brethren in Christ. His glory is everlasting. Kaya po, mga kapatid, pagtuunan natin ang manatili sa presensya ng Diyos dahil the presence of God is everlasting. And of course, brethren, last point, fourth point, we consider the things that are timeless. Ibig sabihin, hindi po nakabound, brethren in Christ, sa temporality. Kasi meron pong dalawa lang po yan, yung eternity and temporality. Pag sinasabi pong timeless, we speak about, brethren in Christ, eternity. Kaya mga kapatid, ang pagtusang, kaya nga po, minsan ang mga tao, ganun na lang po sila kalungkot, ganun na lang po sila sa kapanghinaan ng loob of what is happening in this world. Brethren in Christ, wag po tayong panghinaan kasi what is happening in this world, these are just temporal. In fact, hindi po tayo taga-sanglibutan. Tayo po talaga ay taga-langit. Tayo po ay estranghero lang po dito. Kaya hindi po talaga tayo destined dito po sa mundong ito kasi hindi po tayo destined, mga kapatid, sa temporality. Destined tayo sa eternity. Because, bakit mga kapatid? Kasi gusto ng ating Panginoon na makapiling natin siya magpakailan, kailan pa man. Natatandaan po ninyo na ang pangako ng Panginoon sa John 14 na sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung di gayon ay maipaghanda ko kayo, at kapag naipaghanda ko kayo, ako'y muling babalik at kayo'y aking kukunin at aking isasama ko at aking ko kayong isasama sa lugar na aking kinaroroonan upang kung saan ako dumuon din kayo. Jesus is speaking about eternity, brethren in Christ. And in eternity, ito po ay timeless. Wala na po itong katapusan, wala nang hanggan. Ang tawag natin dito, eternity, everlasting, brethren in Christ, or yung tinatawag natin na walang hanggan, walang katapusan, mga kapatid. Kaya, bakit hindi po natin i-focus yung ating paningin? Kasi yung kahirapan na ating pinagdadaanan ngayon cannot compare the joy that we have in the Lord in the eternity. Kaya tandaan po natin, hindi natin pwede ikumpara yung ating magiging buhay sa eternity, mga kapatid, sa nagiging buhay natin dito sa temporality. Dahil sobra-sobra, labis-labis ang kabutihan na ating pong mararanasan sa ating Panginoon kapag tayo ay naroon na sa piling niya na sa walang hanggan. To sum up of our today's message, let me repeat, brethren in Christ. To sum up our today's message, which entitled, "We look to the things that are invisible," and our today's grace and promises that we tackled, we discussed the acronym DUET.
D-U-E-T, brethren in Christ. First point, we consider the things that are deathless. At nabasa nga po natin doon natin sa Amplified kanina. Second point, we consider the things that are unseen. Third point, we consider the things that are everlasting. And fourth point, last point, we consider the things that are timeless. And these are the acronym of the word DUET, deathless, unseen, everlasting, timeless. At ito po yung mga bagay na pinagtutuunan natin, at ito po yung mga bagay na binibigyan natin ng pansin, at ito po yung mga bagay, mga kapatid, na ating pong tinitingnan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil mayroon pong mga salita sa Biblia na patuloy na nagpapalaala sa atin at nagbibigay po ng guidelines kung saan po tayo dapat focus. Again, brethren in Christ, let us focus our spiritual eyes, brethren, sa mga spiritual things, hindi po sa mga temporal things, brethren in Christ. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na we should not focus our eyes sa mga bagay na visible, sa mga bagay na temporal, dahil Panginoon, lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay mayroon pong katapusan. Kailangan po namin i-focus ang aming spiritual eyes sa mga spiritual na bagay dahil ang mga spiritual na bagay ay walang hanggan, walang katapusan, Panginoon. Salamat dahil we are focusing our eyes, Lord, sa mga deathless, unseen, everlasting, and timeless, Panginoon, na mga bagay which we can only find in you, Panginoon. Sa inyo lamang po namin masusumpungan, sa iyo lamang namin matatagpuan, at sa iyo lamang namin matatanggap. Salamat, Lord, sa pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kapayapaan, dahil ito po, Panginoon, ay mga bagay na hindi nakikita, subalit ito po ay mayroon pong manifestation sa aming mga buhay. Salamat, Lord, because we focus on you, dahil kayo po ay tanging walang hanggan, walang katapusan, walang kamatayan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, dahil we are so much grateful to have you in our lives, dahil wala na kaming hahanapin pa, wala na kaming kakailanganin pa, because you are our everything. Thank you, Lord, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially, and all aspects of our lives. Patuloy po ninyo i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na may mga negosyo. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na may mga trabaho. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na may mga nag-aaral pa. At patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na naroon lang sa kanilang mga bahay, anuman po ang kanilang ginagawa. Lord, you have promised us that whatever we do ay pagpapalain po ninyo ang bawat gawa ng aming kamay. Salamat din sa araw na ito dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang laang biyaya at mayamang laang pagpapala. That's why throughout the day kami na naman po, Panginoon, ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed. At tiyak na naman po, Panginoon, na kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming nakakasalamuha, lalo na yung mga taong nagiging pagpapala din po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristiyano at mananampalataya throughout the world, dahil kami po ay well secured and well protected in your hands because we are covered always with your precious blood. We are surrounded always with your guardian angels, and we are bearing always your powerful name sa aming mga buhay. Salamat din sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa.
At aming tinatas ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete na patuloy po, Panginoon, pagpalain sila. Kasama na rin po, Panginoon, ang mga senadors, governors, mayors, captains, councilor, mga kagawad, mga tanod, all government officials from national down to local. Kasama na rin po ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Lord, we lift them up all to you, and we pray that bless them all and help them, Lord, to serve people with integrity, honesty, and faithfully, God, sa mga tao. Ilayo niyo po sila sa kanila, sa mga corruption, sa greediness, Lord, and hands off na po si Satan sa kanila, sa pang-aalipin ni Satan sa kanila. Lord, set them free, Lord, and again, so that they can serve people with integrity, dignity, and honesty, Lord, and they can serve people faithfully. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa patuloy po ninyong pagbuhos ng pagpapala sa aming buhay. Salamat din, Lord, sa patuloy po ng pagbuhos ng inyong biyaya sa aming mga buhay. We are enjoying living with you, and we are enjoying living na nararanasan namin ang iyong masaganang biyaya at pagpapala. Thank you, Lord, for giving us this kind of lives. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.